Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion or our concept is all about atonement. The atonement is the work of Christ did in His life and death to earn our salvation, reconciling sinful humanity to a holy God. So our Bible reading is all about Hebrews chapter 9 verse 22, NI version. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. So our additional reading is all about John chapter 1 verse 29, John chapter 3 verse 16 and to 18 and 36, Romans chapter 3 verse 23, Romans chapter 5 verse 1, verse 8 and 18 and 19. So Isaiah chapter 53 verse 5 and 6, Ephesians chapter 1 verse 7, 1 Peter chapter 2 verse 24, Colossians chapter 2 verse 15, 1 Timothy chapter 2 verse 6, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, and Hebrews chapter 9 verse 12 to 14 and chapter 10 verse 14. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagtuturo na ang kapatawaran ng kasalanan ay nangangailangan ng pagbububo ng dugo. So, ipinapakita nito na ang sakripisyo ng dugo ay mahalaga sa batas ng Diyos upang mapatawad ang tao. So, yung dugo ni Kristo ang ultimate sakripisyo na tumapos sa lahat ng iba pang handog. So, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan is tayo ay nilinis mula sa kasalanan at muling inuugnay sa Diyos. So, ang bersikulong ito ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus Christ. So, ngayon, tatako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is atonement unites God's love and justice. So, yung atonement ay nagpapakita ng perpektong balance ng pagmamahal at ng hustisya ng Diyos. So, hindi nga pinalampas ang kasalanan, ngunit kanyang pinadala si Kristo Jesus upang akuin yung parusa na dapat ay sa atin, which is yung kamatayan. So, sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, is niligtas niya tayo mula sa kanyang hustisya. So, ang krus ang tanda ng kanyang sakripisyo upang maipakita ang kanyang habag at kabanalan. So, sa pamamagitan nito, naging posible ang ating pakikipagsundo sa Diyos. Second is atonement is penal substitution. So, yung atonement ay ang doktrina na si Jesus Christ ang kumuha ng ating lugar upang akuin ng parusa na para sa ating kasalanan. So, siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng mundo. So, ang kanyang dugo ang nagbayad ng ating utang at nagbigay ng kapatawaran. So, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo is hindi natin kailangang pagbayaran ng ating mga kasalanan dahil si Kristo ang nagligtas sa atin mula sa kaparusahan ng kamatayan. So, last teaching is atonement takes away the wrath of God. So, yung galit ng Diyos laban sa kasalanan ay inalis sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo Jesus. So, siya yung naging propitiation na pumawi sa kanyang poot. So, sa halip na tayo ang parusahan, si Jesus Christ yung umako ng kaparusahan sa ating lugar. So, dahil dito is tayo ay hindi hinahatulan, kundi binibigyan ng biyaya. So, yung atonement ay nagpapaalala sa atin na tayo ay ligtas mula sa poot ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, ngayon tatako tayo sa ating application. So, yung first application is appreciate Jesus Christ today and forever. So, dapat nating alalahanin ng sakripisyo ni Kristo na nagligtas sa atin mula sa kasalanan. So, dapat natin siyang pasalamatan araw-araw sa kanyang pagmamahal at pagpapatawad. So, yung ating kaligtasan ay bunga ng kanyang sakripisyo, kaya dapat natin siyang parangalan. So, wag nating kalimutang magpuri sa kanyang ginawa para sa atin at magpasalamat ng may tunay na puso sa kanyang dakilang gawa. So, second is approach the throne of God with confidence. So, dapat tayo lumapit sa Diyos ng may lakas ng loob dahil sa dugo ni Jesus Christ, hindi na tayo kailangang mahiya o matakot dahil tayo malinis na or nalinis na. So, dapat tayo magtiwala sa biyaya ng Diyos at manalangin na may pananampalataya dahil ang atonement ni Jesus Christ ang nagbibigay sa atin ng access sa kanyang trono. So, dapat ipagdiwang ang relasyon natin sa Diyos dahil sa kanyang sakripisyo. So, last application is appeal to Jesus' blood when stricken by guilt. So, kapag nakakaramdam tayo ng guilt, dapat tayong magtiwala sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo.
Kasi dapat nating alalahanin na tayo napatawad na sa lahat ng ating kasalanan at dapat huwag hayaang pigilan tayo ng kahihiyan o pagkakasala na lumapit sa Diyos. So yung sakripisyo ni Jesus Christ ang nagbibigay sa atin ng kapatawaran at kapayapaan, kaya dapat nating tanggapin ang kalayaan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, ngayon nadako tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion tatas about why is Christ's atonement central to our Christian faith. So, ang atonement ni Kristo ay nasa sentro ng pananampalatayang Kristyano dahil dito nakabata yung ating kaligtasan. So, sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan is binayaran ni Kristo yung utang ng ating kasalanan at binigyan tayo ng katwiran sa harap ng Diyos. So, ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang nag-alis ng kasalanan, kundi nagdala rin ng pagkakasundo sa Diyos. So, kung wala ang atonement, walang Kristyanismo sapagkat ito ang pundasyon ng ating pag-asa at pananampalataya. So, bukod dito yung atonement ni Kristo Jesus ang nagbibigay ng layunin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Dahil sa kanyang sakripisyo, is tayo ay tinawag upang mamuhay para sa kanya at ibahagi ang ebanghelyo sa iba. So, yung krus ang tanda ng pagmamahal ng Diyos at ang inspirasyon natin upang mahalin ng iba at maglingkod ng tapat. So, yung doktrinang ito ay nagbibigay din na ang lahat ng ating ginagawa bilang Kristiyano ay bunga ng ginawa ni Kristo para sa atin. So, let's pray na po. Lord, salamat sa iyong sakripisyo na si Jesus na nagbigay sa amin ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Lord, salamat sa pag-ibig na iyong ipinamais sa krus at sa katwiran na mayroon kami kay Kristo. Turuan mo po kaming laging magpasalamat, mabuhay ng tapat para sa iyo. Lord God, tulungan mo kaming laging magtiwala sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo at lalo na sa mga panahon ng pagsubok o guilty. Naway ang aming buhay ay maging patunay sa iyong dakilang pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Amen.